nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Pakinggan po natin ang pahayag ni VP Sara Duterte tungkol sa habilin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Naghahabilin na po si Pangulong Rodrigo Duterte kapag siya ay namatay. Pakinggan po natin yung mga pahayag ni VP Sara Duterte tungkol sa mga habilin po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang ano. And then sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot na yun. Daming gusto na umiyak. Mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yon kapag nangyari na. Pumayak siya, sobrang payat lang talaga niya, pero hindi naman siya nanghihina. Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na minention kasi medyo hindi nga maganda yung mood niya. Maganda yung kutis niya. Baka nag-celebrate. Lagi, hindi ko nga alam eh. Maganda yung kutis niya, hindi kasi pumayat siya, 'di ba? So you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung, para siyang nagultera eh. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture parang dyan, may skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi yun. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noor Miswari is sick. He's in Davao City, si Chairman Noor. And then sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya. And nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Noor Miswari. And then, yun lang ang na-discuss namin. And one other, the Bowenyo na namatay, na binanggit din, na-discuss namin. And then of course, yung father ni Mans, friend kasi ni PRD, discuss din. What's your reaction to alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and Pastor Kibuloy, and now he allegedly said, or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Hontiveros, ma'am? Yes, that is very serious accusation, and it should be answered clearly kung ano ba talaga ang nangyari. And kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, in fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Hontiveros. Is that a reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin na mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes, of course. Oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte na meron nga ang gano'n na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Yung minsan po, in-advise niyo si Kong Pulong to seek the speakership. Ano kong status na? Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung seryosohin niya yung suggestion ko. But wala pa kasi akong balita kung anong mga gagawin niya. Wala kayong balita kung sinong incoming speaker, incoming Senate President? Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives sa ngayon. On another question, ma'am, what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? Does this mean that dapat ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators?
Well, siguro marami sa ating mga kababayan no, naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss itong impeachment complaint na ito. Aabutan niyo ba ho yung first day ng impeachment na pag-uwi niyo or wala pa kayo on the first day of the right before the SONA? Will you be home? Hindi, wala pa ako right before SONA, so hindi pa ako makakauwi. In any event, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing our witnesses for the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Last question po, may mga lumabas sa balita na meron na raw silang copy ng mga bank accounts nyo. Are you going to file legal action against those na kumuha ng mga bank statements nyo illegally? Hindi na. Wala man ako pinafailan ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, wala akong pinailan ng kaso. Lahat ng harassment na pinapasa Diyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang galit ng Diyos kapag dumating na. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts dahil sa ngayon naman yun nga illegal yung pagkuha nila na information with regard to bank accounts and wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment through the public. Sabi niya kanina, no guts, no glory daw. So, yan na. Narinig nyo yan, kailangan ng guts. No guts. Ako, huwag naman po sanang may mangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Dahil kapag may mangyari po kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, diyan na po siguro magkagulo ang Pilipinas. Hindi na po siguro mapipigilan ang taong bayan o ang galit ng taong bayan kapag may mangyaring masama kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi na rin po yan ni Senador Robin Padilla na sigurado po kapag may mangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte, magkakagulo po talaga ang bansa. Magagalit po talaga ang sambayanang Pilipino. Magagalit po kapag may mangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Dahil sa kagagawan nila, ganyan ang nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, sobrang payat na po, nangangayayat na po ng gusto si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na po minsan kumakain, hindi umiinom ng gamot. Kaya sobra na pong payat. Kaya napakakawawa po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa loob sa detention. Dahil wala pong nag-aalaga sa kanya dyan, nagluluto o nagpapakain sa kanya, nag-aayos sa kanya. Kundi pinabayaan na lang siguro dyan. Kaya kapag may mangyari dyan kay Pangulong Rodrigo Duterte, naku po, ewan ko na lang kung ano po ang gagawin ng taong bayan sa Pilipinas. Alam naman po natin, napakamahal ng taong bayan si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa nagawa niya noong siya ay Pangulo. Napakalaking tulong po ang nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Napakarami po ang mga magagandang nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa. Pero yung iba dyan, hindi nila na-appreciate. Kundi galit. Di natin alam kung bakit ang kinagalit nila kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil ginawa lang po lahat ni Pangulong Rodrigo Duterte para maprotektahan ang mga anak natin na nag-aaral, umuwi ng gabi, nagtatrabaho ng gabi. Yung mga tao nagtatrabaho ng gabi makakauwi ng maayos na walang takot, walang kaba. Tapos ginaganyan siya ngayon ng mga ibang opisyal dyan. Kinawawa. Kaya kapag may mangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte, ewan ko na lang po talaga kung ano po ang gagawin ng taong bayan. Sigurado po yung mga nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte ay magagalit po talaga. Huwag naman po sanang may mangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ICC. Sana makakauwi po siyang ligtas. Makakauwi po siyang ligtas at huwag sanang may mangyari sa kanya. Dahil napakadelikado po talaga. Napakadelikado. So yun lang po mga kababayan, ano po bang masasabi nyo dito sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte na ayan na nga, naghabilin na nga po. Siguro naramdaman na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte na mahina na siya. Minsan siguro nawala na ng pag-asa dahil biruin mo pagka namatay doon sa ayaw na niya na ibalik pa yung katawan niya sa Pilipinas. Ayaw na niya.
Dahil alam niya, yung mga opisyal ng gobyerno natin ayaw tanggapin si Pangulong Rodrigo Duterte. Akala naman nila hindi Pilipino si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na nila gustong mapauwi si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang taong bayan ng mga nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte, yan po ang magagalit. Sigurado po yan. Kaya i-comment nyo po dito sa baba kung ano po ang masasabi nyo dito sa mga habilin ni Pangulong Rodrigo Duterte. At yung impeachment, malamang po daw ay dapat lang daw ay madidismiss yan ayon kay VP Sara Duterte.